Ilang beses na nating nadinig dito sa ating programa ang tungkol sa pangangaliwa, ang tungkol sa pagtatraydor, ang tungkol sa hindi pag-honor kung anuman ang ipinagbigkis ng simbahan. Pero sa usaping ganon, sa usaping trayduran at pangangaliwa, sino nga ba dapat ang mas malaki yung pananagutan? Sino ba ang mas may kasalanan? Yung nang-akit o yung nagpaakit? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na ihahatid ko sa inyo for today's video. At bago natin yan umpisahan, eto po muna ang inyong hanapin sa inyong Blue app. Ayan po, ang kanilang Blue app page ng Shop in Style. Ayan, tignan nyo dyan kung may magustuhan kayo at syempre, pa-follow na rin ako. Hello, ako kay Ma'am Rose Puno Perez, ang ating butihing kaibigan. Ayan po, ang kanyang shop. So go ahead na. Huwag na nating patagalin pa to kasi alam ko medyo mahaba na ang ating pa-intro. Kaya eto na ang ating tampok na storya. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Bakit nga ba mas madali ang magpatianod at magpadala sa tukso kesa sa gawin kung ano ang nararapat? Dear Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko ngayon, ang magsulat ng kwento dito sa programa mo. Ilang beses ko nang pinag-isipan kung dapat ko ba itong ibahagi. Alam ko kasi na marami ang magagalit sa akin, marami ang manghuhusga, at marami ang hindi na maniniwala sa pag-ibig dahil dito. Pero Mama Mia, naisip ko, baka hindi rin talaga mawala dito sa dibdib ko yung bigat hanggat hindi ko na ibabahagi sa ibang tao. Kaya eto, sisimulan ko na lang ang kwentong ito sa katotohanan. Isang katotohanan na hindi ko alam kung meron pa bang maniniwala. Hindi ko alam kung maniniwala kayo kung sasabihin kong wala naman talaga akong planong manira ng kahit na anong relasyon. Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Leo. Mahigit 20 na po ang edad ko at malapit na rin po akong mag-30. Bunso ako sa magkakapatid. Lumaki ako sa isang simpleng probinsya kung saan ang umaga ang gigising sa'yo ay ang huni ng manok at sa gabi, sobra namang tahimik maliban lamang sa tunog ng kuliglig at ilaw ng gasera. Doon natutunan ko kung paano maging kontento kahit kulang na kulang ka sa buhay mo. At pati na rin kung paano ang mangarap kahit limitado ang mundong ginagalawan mo. Pero lahat ng yun ay nagbago nang makapasok ako sa kolehiyo sa Maynila. Hindi po madaling umalis sa probinsya namin. Sa bawat hakbang ko palabas ng terminal noon, para akong may iniiwang parte ng sarili ko. Yung simpleng buhay na alam kong hindi ko na mababalikan. Si Kuya Bobby, siya ang sumalo sa akin. Siya ang nagpaaral sa akin. Siya ang nagbigay ng pagkakataon para umangat ako sa buhay at makaalis sa probinsyang maliit na kinalakihan ko. Kung wala si Kuya Bobby, baka hanggang ngayon ay nasa palayan pa rin ako. O kaya naman ay naglalako ng kung ano-anong paninda sa palengke. O baka nga naging kargador din ako sa palengke namin. Kaya nung sinabi niyang doon muna ako sa bahay niya sa Maynila,
Kahit na may takot sa dibdib ko, wala po akong naging pagtutol, Mama Mia. "Dito ka muna, Leo," sabi niya noon sa telepono. "Para hindi ka na gumastos sa dorm kung dito ka mag-aaral. At para may kasama na rin kami ni Ate Grace mo." Si Grace. Hindi ko pa siya kilala noon. Pero may tono si Kuya Bobby na para bang ipinagmamalaki niya ang babaeng ito hindi lamang sa akin kundi sa aming buong pamilya. Hindi ko pa alam noon na sa salitang Grace pala, magsisimula ang pinakamagulong parte ng buhay ko, Mama Mia. Ang bahay ni Kuya Bobby ay nasa isang ordinaryong subdivision sa Maynila. Hindi naman marangya pero hindi rin mahirap na mahirap. Yung tama lang, parang buhay nila. Pagbukas ko ng gate ay bumungad sa akin ang isang babaeng nakatayo sa may pintuan. Siya na pala si Grace. Sa unang tingin pa lang, alam kong may kakaiba na sa kanya. Hindi ko alam, Mama Mia, kung dahil ba asawa siya ni Kuya Bobby o dahil ba hindi lang din ako nakakita o nakasalamuha ng isang babaeng katulad niya sa probinsya. Mama Mia, hindi naman po siya yung sobrang ganda. Hindi siya yung tipo ng mga gandahang artista na nakikita mo sa telebisyon o di kaya naman ay sa mga pelikula. Sakto lang, pero kung ikukumpara mo sa mga babae sa probinsya, kung pisikal na aspeto ang pag-uusapan, ay maganda siya. Maputi. Siyempre kalimitan sa aming mga taga-probinsya ay mga morena, Mama Mia. Siya, napakaputi ng kanyang kutis. Napakapino at manipis ng kanyang mga labi. Kung ganda ang pag-uusapan, masasabi nating maganda siya. Mama Mia, kung may pagkakapareho man si Grace sa mga babae sa probinsya, ay yung tipong medyo tahimik siya. Tahimik ang kanyang presensya pero ramdam mo. Mahaba ang kanyang buhok na bahagyang nakatali at nakasuot lamang siya ng isang simpleng duster. Pero kahit ganun, parang ang hirap niyang tingnan ng basta-basta lang. "Hi! Ikaw si Leo, no?" Nakangiti niyang bati sa akin. Tumango ako. "Halika, pasok ka. Hinihintay ka na namin." Kami. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang pakiramdam sa akin ang dating ng salitang kami. Si Kuya Bobby ay masaya, masigla at halatang kampante sa kanya. Parang matagal na silang magkasama. Parang matagal na silang magkapamilya. Sa unang mga araw ko sa bahay nila, si Grace ang nag-alaga at umasikaso sa lahat ng mga kailangan ko. Sa pagkain ko, sa mga labahin ko, pati simpleng pakiramdam na hindi ako outsider sa bahay nila ay tila siya ang umaasikaso noon. "Huwag kang mahiya dito, Leo, ha?" Lagi niyang sinasabi. "Isipin mo na, parang bahay mo na rin to. Huwag kang mag-atubiling kumilos, ha?" At sa totoo lang, Mama Mia, pinaniwalaan ko siya sa kanyang mga sinabi. Ang buhay sa bahay nila Kuya Bobby ay parang naging routine na unti-unti ko pong natutunan. Umaga, trabaho. Sa araw naman, ako ay nasa school, samantalang sila ay nasa trabaho. Sa gabi, pagkatapos maghapunan, ay sabay-sabay kaming manonood ng TV o magkukwentuhan. Simple lang kung tutuusin, Mama Mia. Pero sa gitna ng simplisidad na yun,
may mga maliliit na bagay akong napapansin tungkol kay Grace. Mama Mia, hindi ko po siya pwedeng tawaging Ate Grace at malalaman niyo mamaya kung bakit. Ang unang napansin ko sa kanya ay ang paraan niyang tumingin. Hindi siya yung tipo na diretsyo agad iiwas kapag nagkatagpo ang mga mata namin. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin kahit matagal na akong hindi nakatingin sa kanya. Pangalawa, Mama Mia, ay dumadalas po yung mga sandaling masyadong hindi sinasadya. Kapag naglalaba ako sa likod ng bahay, bigla siyang lalabas para tumulong. Kapag nagluluto ako ng simpleng pagkain, bigla siyang magtatanong at lalapit sa akin kung okay daw ba ang lasa. Kapag nauupo ako sa sala, minsan uupo siya sa tabi ko kahit malawak naman ang espasyo. Sa una, Mama Mia, binaliwala ko lang. Sabi ko sa sarili ko, baka gusto niya lang na mapalapit sa akin. Baka gusto niya lang na hindi ko maramdaman na outsider ako sa bahay na to. O baka naman talagang mabait lang siguro siya. Pero Mama Mia, ang problema sa mga baka, kapag paulit-ulit ay nagiging siguro. Hindi ko akalaing ang isang simpleng gabi ay magiging simula ng lahat ng magpapabago sa buhay ko. Wala noon si Kuya Bobby. Night shift siya sa kanyang trabaho. At kapag night shift siya, Mama Mia, mas napapadalas pa ang overtime niya. Kaya madalas din na late na siyang makakauwi. Tahimik ang bahay noon. Nakaupo ako sa sala. Hawak ang remote pero hindi ko naman talaga pinapanood yung palabas sa telebisyon. Yung isip ko kung saan-saan lumilipad. Sa school, sa mga projects, sa kung anong magiging trabaho ko kapag nagtapos na ako sa pag-aaral. Pati na rin sa future ko na kinasasabikan ko nung una. Hanggang sa maramdaman kong lumamig ang hangin. May kumot na inilapag sa tabi ko pagkatapos ng ilang minuto. Si Grace yun. Wala namang iba dahil kami lang namang dalawa ang tao nun sa bahay. Nilalamig ka ba? Tanong niya habang bahagyang nakangiti. Hindi pa ako nakakasagot ay inabot na niya ang kumot at binalot sa balikat ko. Kung malamig pa rin, tabi ka na lang sa akin. Mas mainit kapag magkatabi tayo. Napatigil ako noon sandali. Alam kong dapat tumanggi ako. Dapat lumipat ako. Pero hindi ko ginawa, Mama Mia. Bagkus ay umupo ako sa tabi niya. At dun ko unang napansin ang isang bagay na hindi ko dapat pinansin. Yung bigat ng katahimikan kapag masyadong magkalapit ang dalawang taong hindi naman dapat nagkakalapit. Habang nanonood kami, unti-unting parang nababawasan din ang distansya sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa hindi ko na alam kung yung palabas pa ba sa TV ang pinapanood ko o yung sarili ko nang nalilito nung mga panahon na yon. Nagkatinginan kaming dalawa ni Grace, Mama Mia. Matagal. Walang nagsalita sa pagitan namin. At sa sandaling iyon, may nangyaring hindi ko kayang ipaliwanag hanggang ngayon. Sa totoo lang, Mama Mia, ilang beses ko pong binalikan sa isip ko yung pangyayaring yon. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko
kung paano nga ba nangyari yun. Kung napigilan ko ba dapat yun. Hindi ko na alam. Isang hangin, isang galaw, isang desisyong walang salita, at sa isang iglap, nagbago ang lahat, Mama Mia. Hindi ko alam pero nung nagkatinginan kaming dalawa ni Grace, ay tila ni isa sa amin ay walang gustong bumitaw sa tingin na yon. Naririnig ko naman may maliit na boses sa tenga ko na nagsasabing putulin ko ang tinginan na yon, na nagsasabing umiwas ako, tumayo at pumasok sa kwartong inuukup ako. Pero kahit alam ng isip ko kung ano ang tama, yung katawan ko ay hindi gumagalaw. Hanggang sa namalayan ko na lang na naging magkalapat na ang mga labi naming dalawa. Hindi ko alam, Mama Mia. Malamig naman ang simoy ng hangin dahil malamig ang panahon na yon, panahon ng tag-ulan. Pero ewan ko kung bakit mas nanaig ang init ng katawan ko. Sa isang iglap na malayan ko na lamang na pareho na kaming nakahiga ni Grace dun sa may sofa. Hanggang sa pareho na kaming walang saplot, Mama Mia. Hanggang sa pareho na nga kaming tuluyang tinupok ng apoy na dapat ay hindi na magitan sa aming dalawa. Hindi ko alam kung anong nangyari pero pagkatapos naming dalawa ay nakalimot ako sa mundo. Nung magmulat ako ng paningin ay wala na si Grace sa tabi ko. Dali-dali kong pinulot ang mga natanggal kong saplot. Isinuot yun. Pinunasan ang sofa na hinigaan naming dalawa. Pinatay ang telebisyon. Pinatay lahat ng ilaw at pumasok sa kwartong inuukup ako. Milit akong natulog nung gabing yon. Pilit kong kinalimutan ng nangyari. Pilit kong sinabi sa sarili ko na panaginip lang yon, na imahinasyon lang yon at hindi naman talaga yon nangyari. At kinabukasan nga, hindi ko alam kung paano ang lumabas ng kwarto. Hindi ko alam kung paano ang humarap sa kanya pagkatapos ng nangyari sa aming dalawa. Pero kailangan kong gawin yon, Mama Mia. Alangan namang magmukmuk lang ako dun sa kwarto, 'di ba? Eh di mas lalong magtataka si Kuya Bobby. Kaya Mama Mia, umakto ako na parang walang nangyari. Ganon din naman si Grace. Pero alam kong may nagbago na sa pagitan naming dalawa. Yung mga simpleng kilos niya dati, ngayon mas nagiging mabigat na para sa akin. Hindi ko alam kung ako lang ba, o imahinasyon ko lang ba, o dahil ba sa nangyari. Pero bawat kilos niya pakiramdam ko ay meron na pong mali siya. Yung mga tingin ko, alam kong nagkakaroon na rin ng mali siya para sa kanya. Yung bahay, hindi na pareho ang pakiramdam ko. Kapag dumadaan siya sa harap ko, ramdam ko ang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Parang may nakasabit na tanong sa hangin. Para bang ang isang tanong, Mama Mia, na alam naming pareho na hindi namin kayang iwasan ng pangmatagalan. Isang beses lang ba talaga yun? O mauulit pa? At ang mas masakit doon, alam ko na ang sagot sa tanong na yon. At alam ko naman talaga kung ano ang dapat na solusyon, pero hindi ko kayang gawin yon. Pagkatapos nga ng gabing yun, may mga bagay sa loob ko na hindi na mapatahimik kahit anong gawin ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Parang may maliliit na sigaw sa dibdib ko na hindi tumitigil. Sa araw, abala ako sa klase ko at sa iba't ibang mga gawain.
Pero sa gabi, kapag tahimik na ang bahay, bumabalik ang bawat detalye sa isip ko. Bawat detalye kaya na hindi ko na dapat pang inaalala. Si Grace, yung namagitan sa aming dalawa, at yung katahimikan sa pagitan namin. Ang mas nakakabaliw pa, Mama Mia, walang nagbago sa panlabas. Pareho pa rin siyang magiliw sa akin, lalo na kapag nandyan si Kuya Bobby. Pareho pa rin ang tawag niya sa akin kapag may mga bisita sila o sa harap ng mga kapitbahay. Ah, yan si Leo, kapatid niya ni Bobby. At gusto kong maniwala na ganun pa rin ang estado ko sa bahay na yon. Si Leo, na kapatid ni Kuya Bobby. Pero sa pagitan ng mga simpleng bagay, alam kong may crack na. May bitak na parehong alam namin na anumang sandali ay magiging dahilan para gumuho ang isang akala namin noon ay matibay na pundasyon. Kapag nagkakasalubong kami sa kusina, hindi ko alam kung napapansin ba ni Kuya Bobby pero masyado nang maingat ang mga kilos namin. Parang pareho kaming natatakot na may masabi ang mata namin na hindi na namin mababawi pa. Leo, kumain ka na? Tanong niya isang umaga habang si Kuya Bobby ay nasa sala. Oo, tapos na. Sagot ko kahit hindi pa. At doon ko napansin, Mama Mia, na ang pagtira ko sa kanila ay hindi na lang simpleng pakikitira. Parang laro na. Isang laro na hindi namin alam kung ano ang limitasyon at hindi namin alam kung ano ang mga batas sa larong yun. Mas madalas kong mapansin si Grace ngayon pagkatapos nga nung nangyari sa amin. Hindi dahil sinusundan ko siya, kundi dahil kahit anong pilit ko, siya lagi ang nasa gilid ng paningin ko. Kapag nagluluto siya, bigla akong maiisip kung bakit parang ang tahimik ng galaw niya ngayon kumpara dati nung bagong dating pa lang ako sa bahay nila. Kapag naglalabas siya, napapansin ko na mas madalas siyang tumingin sa direksyon ko kaysa dun sa damit na kinukusot niya. At kapag nagkakatagpo ang mga mata naming dalawa, ramdam kong may tensyon, may bigat, may isang bagay na hindi ko kayang bigyan ng pangalan. May tanong, mga bagay na hindi namin binibigkas. Isang hapon nagkataong kami na namang dalawa ang naiwan sa bahay. Si Kuya Bobby nasa trabaho. Akala ko noon, Mama Mia, ay day off ni Kuya Bobby. Pero yun pala, kinailangan siya ng kanilang trabaho dahil may biglang umabsent kasi raw nagkasakit. Hindi na ako nakaalis noon. Kasi ano bang idadahilan ko? Sinabi ko na kay Kuya Bobby na tapos na ang klase ko. Kaya naman nasa sala na lang ako noon nag-aaral. Si Grace naman ay nasa kusina. Tahimik ang buong paligid. Hanggang sa narinig ko siyang magsalita. Hindi naman siya nakatingin sa akin, Mama Mia. Pero parang ang mga salitang kanyang sinabi, matagal na niyang gustong itanong sa akin. Leo? Tumigil ako. Hindi ako sumagot pero alam ko at ramdam kong alam niyang narinig ko ang pagtawag niya. Bakit parang ang awkward na natin ngayon? Tanong niya. Hindi ko alam ang isasagot ko, Mama Mia. Gusto ko siyang sagutin, alangan naman maging normal pa kami pagkatapos ng nangyari. Pero hindi ko rin magawang sabihin sa kanya o isasalita ang nangyari sa aming dalawa. Mama Mia, may mga pagkakataon na hindi mo napapansin
Na unti-unti ka nang mas lumalapit sa isang bagay na alam mong delikado. Para akong isang gamo-gamo na kahit alam niyang hindi siya dapat lumalapit sa apoy, talagang naaakit siya nito. At ganun nang nangyari sa aming dalawa ni Grace. Isang gabi, habang nanonood kami ng TV ulit, parehong eksena nung unang may mangyari sa aming dalawa. Nasa parehong sala kami. Ramdam namin ang parehong katahimikan. Masyado na naming alam ang ginagawa namin. At alam ko, hindi na ito basta aksidente lang. Hindi na ito basta napadikit lang kami at nadala ng aming nararamdaman. Dahil alam namin, sa pagkakataon na yun, pareho na kaming may choice. Pareho na kaming hindi pa malapit masyado sa isa't isa at pwede pang kumuwala. Pero pareho naming pinipili na wag gawin yung tama. Habang nanonood kami, may mga eksenang nakakatawa. At kapag tumawa siya, mas matagal ko nang pinapansin yung mga ngiti niya. Kapag nagsasalita siya, parang hindi na lang boses niya ang naririnig ko. At kapag tahimik siya, dun ko mas maramdam ang nagiinit niyang presensya. Hanggang sa isang sandali na pagtanto ko, Mama Mia, kailangan kong umalis sa bahay ng kuya ko. Dahil kung hindi ko gagawin to, alam kong mas lalo akong mahihirapan na kontrolin ang sitwasyon. Dahil nasa loob ako ng isang pangyayari, isang sitwasyon na hindi ko kontrolado. Pero Mama Mia, hindi ko naman alam kung paano ako magpapaalam kay Kuya Bobby ko. Unang-una, wala naman po akong ibang mapupuntahan. Pangalawa, dagdag gastos lang kapag umupa pa ako ng boarding house. Walang panggastos ang mga magulang ko sa probinsya. Ang nagpapaaral sa akin ay si Kuya Bobby. Oo, nagpapadala din ang mga magulang ko pero hindi sapat yun. At pangatlo, ano bang irarason ko kay Kuya Bobby kung bakit kailangan kong umalis? Ang lapit-lapit lang ng bahay na yon sa pinapasukan kong universidad. Kaya naman Mama Mia, patuloy po ang dilema sa utak ko. Patuloy ang pagtatanong ko sa sarili ko kung paano ba ako makakawala sa pinasukan kong gulo. Hanggang sa Mama Mia, hindi ko na namalayan na meron palang mga pangyayari. Pangyayari na hindi dapat nangyari. Hindi ko alam kung sadyang tadhana ang gumagawa nito. Kung pinaglalaruan ba ako. Kasi kung kailan naman gusto ko nang umiwas. Kung kailan naman gusto ko nang lumayo. Kasabay ng lahat ng yun, si Kuya Bobby ay lalong nagtrabaho overtime. Nawalan kasi sila ng dalawang kasamahan, Mama Mia. Yung isa, kinailangan daw mag-resign dahil sa health issues ayon kay Kuya Bobby. Samantalang yung isa naman ay nawala na lang na parang bula. Nag-awol kumbaga. Kaya lahat sila kailangang magsakripisyo. Lahat sila kailangang mag-overtime sa trabaho para maihatid ang anumang demand ng kanilang mga kliyente. Mas maigi na rin to kasi may pandagdag gastos tayo. Lalo na at mag-e-exam na itong si Leo. Kailangan natin to, Grace. Oo, naiintindihan ko, Bobby. Sagot naman ni Grace, Mama Mia. Ako naman, nung mga panahon na yon, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Ang Kuya Bobby ko, Mama Mia,
ay panganay po sa aming magkakapatid. Medyo matanda na po siya kung ikukumpara sa akin at kung ikukumpara rin kay Grace. Matagal kasi siyang nagkaroon ng girlfriend kasi inuna niya kaming kanyang pamilya. Kaya naman Mama Mia, nung nagsama silang dalawa ni Grace, dun ko napagtanto na mahal siguro talaga niya ito. Kasi dati, hindi naman niya ibinabahay yung mga nagiging girlfriends niya. Hindi nga sila nagtatagal dahil nagiging problema kami para sa girlfriend niya. At laging kami ang pinipili niya. Minsan habang kumakain kami sa hapag ay napapatingin ako sa kanya. At bigla akong napapaisip, ano kayang mararamdaman ni Kuya? Paano na lang kaya kung malaman niya? At sa bawat tanong na yun, may kasunod na bigat sa dibdib ko. Si Grace, Mama Mia, minsan nahuhuli ko rin siyang tahimik lang habang nakatingin kay Kuya Bobby. Para bang ang lalim ng kaniyang iniisip. Para bang may ibang mundo sa loob ng utak niya. At doon ko naintindihan ang mas nakakatakot na katotohanan. Hindi lang pala ako ang nalilito, kundi maging si Grace rin, Mama Mia. Ramdam ko ang pagkalito sa isip niya. Ramdam ko na nagigilty din siya pero hindi niya alam kung ano ang gagawin. Isang linggo sinubukan ko talagang lumayo. Hindi na ako masyadong lumalabas ng kwarto. Hindi na rin ako tumatambay sa sala. Iniiwasan ko na rin ang magpunta sa kusina kapag nandoon si Grace. Akala ko kaya ko, Mama Mia. Akala ko may kontrol pa ako. Sabi ko, magtataka talaga ang kuya kapag magpapaalam ako sa kanya na umalis sa bahay na to. Kaya gagawin ko na lang ang lahat para nang sa ganon ay makaiwas. Pero isang gabi, kumatok si Grace sa pinto ko. Leo? Hindi ko binuksan agad. Leo, hindi ka na lumalabas, sabi niya sa kabilang bahagi ng pinto. Tahimik pa rin ako. Ayaw mo ba sa akin? May nagawa ba akong mali sa'yo? Doon ako natigilan dahil ang totoo pareho naming alam ang sagot. Hindi naman siya siguro yung mali. Hindi rin naman siguro ako, kundi yung sitwasyon naming dalawa. Lahat ng meron sa amin, lahat ng namagitan sa amin, mali. Grace, ayokong saktan si Kuya. Ayokong sirain kayong dalawa. Mama Mia, ilang sandali pagtapos kong sumagot ay parang nawala na rin si Grace sa kabilang bahagi ng pinto. Hanggang sa hindi na rin niya ako nilalapitan. Hanggang sa hindi na rin niya ako masyadong kinakausap kapag kami lang dalawa. Unti-unti bumalik kami sa dati. Hindi dahil naayos namin, kundi dahil pinapangunahan kami ng aming konsensya. Kaya lang, Mama Mia, may mga bagay talaga na sadyang napakahirap pigilan. May mga bagay din talaga na sadyang napakahirap iwasan. At siguro, ang pinakanangungunang bagay na mahirap layuan, mahirap pigilan at iwasan ay ang tuksong ating nararamdaman. Oo, Mama Mia. Umabot din sa punto na yung pag-iwas namin ay hindi rin nagtagal. Isang gabi, tumawag si Kuya. Sabi niya ilang araw din daw siyang hindi makakauwi. Kasi Mama Mia, nagsimula na noon
yung pandemic. Kailangan daw nilang magstay dun sa kanilang trabaho. Unang-una, hindi pwedeng i-work from home yung trabaho nila. Pangalawa, para iwas na rin daw sa exposure ng virus. Inutusan niya ako. Sabi niya magdala daw ako ng mga uniforme at damit niya dun sa kanyang trabaho. Gusto ko sanang umuwi noon ng probinsya. Pero hindi ko na magawa dahil close na yung mga borders. Hindi na ako pwedeng bumiyahe pa. At saka nakiusap din si Kuya Mama Mia na wag ko raw iwan mag-isa si Grace sa bahay nila. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Kuya na mas mabuting iwan ko si Grace kesa sa magkasama kaming dalawa. Mas delikado yun. Mas nakakatakot yun. Pero hindi ko magawang umamin. Kaya naman si Grace ang nag-ayos ng mga damit at mga gamit ni Kuya. Ako naman ang nagdala nito dun sa kanilang kumpanya. Ang siste, 2 weeks, 2 weeks. 2 weeks si Kuya dun na magtatrabaho, tapos uuwi siya at 2 weeks ding magpapahinga sa bahay. Ganun daw ang napag-usapan nilang set up sa trabaho. Kasi mahirap yung uwian araw-araw. Pagkatapos kong maghatid ng mga gamit ni Kuya, hindi ko alam kung babalik na ako. Kaya lang wala naman akong mapupuntahan. Sarado lahat eh. Bawal lang lumabas. Bawal lang gumala-gala. Kaya napilitan din akong bumalik sa bahay. Sa unang gabi na kaming dalawa lang ni Grace ay napanindigan pa rin naman ang pag-iwas namin sa isa't isa. Pero sa ikalawang gabi, dun na lumabas ang tunay na problema. Hindi na kami nakaiwas, Mama Mia. Sa gabing yun, nanonood ako ng balita. Mga balita tungkol sa kung gaano nakarami ang nahawa sa COVID at kung gaano na rin karami ang unti-unting namamatay. Paano kung magka-COVID tayo? Ako, paano kung bigla na lang akong mamatay tapos hindi ko ginawa yung totoong magpapasaya sa puso ko? Napalingon ako sa mga sinabi ni Grace, Mama Mia. At dun ko napagtanto na ang kanyang ibig sabihin ay ang namamagitan sa aming dalawa. Paano nga pala kapag mamatay kami bigla sa pandemyang iyon, tapos hindi man lang namin nabigyan ng katuparan ang aming nararamdaman sa isa't isa? At sa gabing yun ay hindi na nga kami nakapagpigil pa, Mama Mia. Oo, may nangyari ulit sa amin. At ilang gabi pa sumunod noon dahil wala nga si Kuya. Minsan, tumatawag naman si Kuya lalo na kapag patulog na siya dun sa kanyang pinagtatrabahuan. Pero hindi din nagtatagal ang kanilang pag-uusap dahil pagod si Kuya at kailangang magpahinga. Kaya parang ako ang naging substitute niya. Ilang gabi din na dun ako natutulog sa kwarto nila. Pagkalipas ng 2 linggo, balik kami sa normal kasi umuwi si Kuya. Mas naging maingat lang kami. Mas naging tahimik. Pero ang totoo, Mama Mia, mas lalong tumindi lang ang nararamdaman namin sa isa't isa. Hindi ko maintindihan ang mga sarili namin. Di ba sabi nga nila, mas tumitindi kapag iniiwasan? Yun naman ang nangyari sa amin eh. Kaya nga, dumating kami sa punto na hindi na kami nakaiwas. Pero akala ko, nung napagbigyan na namin ang aming mga sarili sa nararamdaman nito, huhupa na ang aming mga damdamin. Pero hindi nangyari yun sa amin ni Grace. Bagkus ay lalo pang tumindi. May mga pagkakataon nga dahil 2 linggo din si Kuya sa bahay. May mga pagkakataon na hindi na namin mapigil at pasimple kaming
may ginagawang milagro sa likod ng bahay o di kaya'y sa kusina kapag hindi nakatingin si kuya. Ang totoo niyan ay parang gusto na naming hilahin ang bawat araw para matapos na ang 2 linggo at babalik na naman siya sa opisina nila. Mama Mia, bawat sandali na magkasama kami ni Grace, mas lumalalim ang mga bagay na hindi namin dapat hinayaan. At habang lumalalim ito, aaminin kong lumalaki rin naman ang takot sa dibdib ko. Dahil alam ko naman na may hangganan ang lahat. Alam ko naman na bababasag din ang kaligayahang aming pinagsasaluhan. Isang hapon, akala namin ay hindi pa makakauwi si Kuya Bobby at bukas pa. Nang mas maaga si Kuya Bobby na nakauwi kaysa sa inaasahan. Hindi ko agad napansin ang pagdating niya. Si Grace ay nasa kusina habang ako naman ay nasa sala. Isang normal lang na eksena hanggang sa bumukas ang pinto. May bagong hire kami kaya maaga akong pinauwi, sabi niya habang papasok. Tahimik sandali na para bang huminto ang oras. Si Grace ay agad umatras pabalik sa kusina na kunwari ay abala. Ako naman ay tumayo, pilit pinapakalma ang sarili ko. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, katatapos lang naming maglambingan ni Grace noon. Kuya, ang aga mo ah. Wala pinauwi na. Buti na lang at may kapalit na, yung mga nag-resign dati. Ngumiti siya at lumapit kay Grace. Hinalikan ito sa noo. Isang simpleng kilos pero para sa akin, parang may dumagan sa dibdib ko. At sa unang pagkakataon, hindi lang guilt ang naramdaman ko, kundi selos na. At alam kong mas delikado yun, Mama Mia. Pagkatapos ng biglaang pag-uwi ni Kuya Bobby ay naging iba ang hangin sa bahay. Hindi naman siya nagsabi ng kahit na anong kakaiba. Wala naman siguro siyang paghihinala dahil wala naman siyang tinatanong. Pero Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko noon. Na para bang may nagsasabi sa utak ko na mas nakakatakot kapag walang sinasabi yung isang taong palihim niyong ginagawan ng mali. Dahil bawat pagkakataon na tignan ako ni Kuya Bobby, doon ako nagsisimulang mag-overthink, Mama Mia. Si Grace ay naging mas maingat. Ako naging mas tahimik, pero ang katahimikan ay hindi laging may dalang kapayapaan. Parang laging may nakabitin na hindi pwedeng bitawan at hindi pwedeng sambitin. Isang gabi, habang nasa kwarto ako, naririnig ko silang nag-uusap sa sala. Yung tawa ni Kuya Bobby, yung mahinang sagot ni Grace. At sa bawat tunog na yon, aaminin ko, may maliit na kirot sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi dahil galit ako, kundi dahil alam kong hindi ako dapat nasasaktan, pero nasasaktan ako. Nagsimula na akong magtanong sa sarili ko araw-araw. Ano ba tong ginagawa ko? Ano ba tong nararamdaman ko? Hanggang saan ba to? Paano ko malaman niya? Pero ang mas mahirap na tanong ay yung bakit hindi ko rin kayang lumayo kahit alam kong mali. At si Grace ganun din, Mama Mia. Minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin mula sa kusina habang si Kuya Bobby ay abala sa kanyang cellphone o di kaya naman ay abala sa kung ano-anong pinagkukumpuni sa bahay. At sa tingin na yon, ramdam ko ang pangungulila. Ramdam ko ang takot. Ramdam ko ang kagustuhan niya na mapagsulo ulit kaming dalawa. Isang gabi naglakad si Grace papunta sa kwarto ko. Tahimik. Leo, binuksan ko ang pinto. Tahimik lang siya sandali. Leo, hindi na tumadali. Alam mo ba yun? Tumango ako. Hindi ko na kayang hindi ka laging makasama.
Mula noon, Mama Mia, mas lalong lumalim pa ang namamagitan sa amin ni Grace. Alam na namin at aminado na kami ngayon na hindi lang init ng katawan ang nararamdaman namin sa isa't isa. Hindi lang ito yung tuksong sinasabi ng iba. Hindi lang to kate, hindi lang to kalandian. Maniwala man kayo't sa hindi, may damdamin na kami ni Grace para sa isa't isa. At dahil sa damdaming yun, may mga pagkakataong hindi na namin napipigilan ang aming mga sarili kahit na nasa paligid pa si Kuya. Isang gabi hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko na pumapasok ang mukha ni Kuya Bobby. Yung taong hindi alam na unti-unti siyang sinasaktan sa loob mismo ng kanyang sariling tahanan. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ako si Grace sa kusina na umiinom ng tubig. Nagkatinginan kaming dalawa. Tahimik ang tinginan na yon. Hindi ko na kaya. Bulong ko. Sandali siyang tumigil sa pag-inom ng tubig. Ang alin? Lahat. Lumapit siya ng konti. At doon ay hindi ko na nga napigilan ang sarili ko at Mama Mia, kinabig ko na siya at hinalikan ng mariin. Pinaramdam ko sa halik na yon kung gaano ko siya kamahal, kung gaano ko siyang namimiss. Mas madalas nang may tensyon sa bahay. Hindi dahil may mga nagsasalita kundi dahil sa mga bagay na hindi namin sinasabi. Si Kuya Bobby, alam ko, nagsisimula ng mapansin ang mga pagbabago sa aming dalawa ni Grace. Bakit parang ang tahimik ninyo? Minsan yang tanong habang kumakain kaming tatlo. Nagkatinginan kami ni Grace. Wala naman. Wala na rin naman kaming pag-uusapan, Kuya. Tsaka marami akong iniisip tungkol sa online class ko eh. Sagot ko. Tumango lang si Kuya pero sa mga mata niya, nakita kong may konting pagdududa sa unang pagkakataon. Mama Mia, humupa na po ang mga quarantine sa buong bansa. Hindi dahil humupa na ang virus, kundi dahil wala nang maipakain ng gobyerno sa mga tao. Kaya naman unti-unting nagbabalik normal na ang mga trabaho. Isang gabi, wala si Kuya Bobby. Umuulan noon ng malakas. Parang sumasabay sa bigat ng loob namin. Tahimik ang buong bahay. Nasa sala kami ni Grace. Nakapatay yung TV. Wala ding ilaw maliban sa isang lamp. Leo? Mahina niyang tawag. Hindi ako sumagot agad. Ano kung ganito na lang tayo lagi? Napatingin ako sa kanya. Gusto mo ba ng ganito? Hindi siya sumagot agad at doon nakita ako ang sagot sa mga mata niya. Hindi niya alam. Parehong hindi namin alam. Bigla na lang bumukas ang pinto. Si Kuya Bobby. Basang-basa sa ulan na nakatingin sa amin. Kami ni Grace sa sala. Patay ang mga ilaw. Tahimik at magkalapit sa isa't isa. Sandaling tumigil lang lahat. Anong ginagawa niyo? Tanong niya. Normal na tanong pero tila kay bigat sa aking dibdib. Tahimik kami. Walang sumagot. Mama Mia, nung binuksan ni Kuya Bobby nang biglaan yung pinto ay biglang humigpit din ang hangin sa buong sala. Basang-basa siya ng ulan noon. Hawak ang bag niya sa isang kamay. At ang mukha niya mababasa mong pagod pero alerto pa rin. Anong ginagawa ninyo? Ulit niya. Mas mabagal,
mas mabigat ang pagkakatanong. Si Grace ang unang tumayo mula sa sala. "Ah, Bobby, dumating ka na pala. Basang-basa ka." Milit niyang panormal sa boses niya habang kumukuha ng tuwalya. Ako naman ay hindi agad na nakagalaw. May kung anong mabigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi galit ni Kuya Bobby ang nakakatakot, kundi yung katahimikan niya habang tinitingnan niya kaming dalawa ni Grace kanina. Parang may sinusukat siya. Parang may hinahanap. Mula sa gabing yun ay nagbago ang lahat. Hindi na direktang tanong ang naririnig namin mula kay Kuya Bobby, kundi mga tingin na. Mga tanong na hindi sinasabi ngunit nakikita sa kanyang mga mata. Kapag nagsasalita si Grace, nakikinig siya ng mas matagal kaysa sa dati. Kapag ako ang kausap niya, parang may ini-scan siya sa bawat salita ko. At doon ko unang naramdaman yung totoong ibig sabihin ng takot. Hindi dahil may sumisigaw, kundi yung tahimik na pagdududa ng taong mahalaga sa buhay mo. Isang gabi, nagising ako dahil may kumatok sa pinto ko. Mahina lang. Pagbukas ko ay si Grace ang nasa labas. Nakatayo sa madilim na hallway. "Leo, anong ginagawa mo dito?" tanong ko. Sandaling katahimikan ang namagitan sa amin. Parang alam na niya. "Sigurado ka?" Umiling siya. Hindi pa, pero ramdam kong may alam siya. Huminga siya ng malalim. "Hindi tayo pwedeng ganito." Pero kahit sinabi niya yun, hindi naman siya umalis agad. Parang may bahagi sa kanya na ayaw pa ring itigil ang namagitan sa aming dalawa. Mama Mia, hindi ko alam kung maiintindihan niyo. Hindi ko alam kung meron sa inyo na dumaan sa parehong sitwasyon na meron kaming dalawa ni Grace. Pero alam namin eh. Alam namin kung ano ang tama at mali. Ang sadyang hindi namin maintindihan ay kung bakit hindi namin kayang gawin ang tama. Hindi dahil ayaw namin, kundi dahil nahihirapan kami. Lumipas ang mga araw, pansin ko ngang mas tahimik si Kuya Bobby kaysa sa dati. Pero hindi na siya tulad ng dati. Isang gabi, habang kumakain, biglang nagtanong at nagsalita si Kuya Bobby. "Leo, kumusta ka na dito sa Maynila?" Simpleng tanong pero sa tono niya parang may laman. "Okay lang naman po, kuya," sagot ko. Tumango siya, pero hindi siya tumingin sa plato niya. Sa halip ay tumitig siya kay Grace ng matagal. At sa tingin niyang yun kay Grace ay dun ako kinabahan ng tunay. Kaya naman Mama Mia, mas triniple pa namin ni Grace ang pag-iingat namin pagkatapos nun. Pero ang problema sa mga lihim, kapag matagal mo itong tinago, nagiging mas mabigat sila. At kapag mabigat na, nahuhulog din sila ng kusa. Isang hapon habang wala si Kuya Bobby at nasa kusina si Grace ay lumapit ako. Niyakap ko siya. "Hindi na to magtatagal," sabi ko. "Ang alin?" "Ang lahat." "Kung ganun, ano ang gagawin natin?" Hindi ko masagot agad yung tanong niya. Bagkus ay hinalikan ko na lang siya at lumayo sa tabi niya. Isang gabi, hindi nakauwi si Kuya Bobby agad. Late na. Ako at si Grace ay nasa sala. Tahimik kaming dalawa pero magkahawak ang aming mga kamay. "Mama Mia,
Ramdam ko. Ramdam kong ayaw ni Grace na mawalay sa akin. At ayaw ko rin naman na mawalay ako sa kanya. Nung nagkatinginan kami, ay hindi ko na napigilan ang aking sarili. Alam ko nung mga panahon na yon na anumat anong oras ay darating si kuya. Kaya lang may mga bagay talaga sa ating sarili na hindi natin sadyang napipigilan. At yun ang nangyari sa akin. Mama Mia, hinalikan ko bigla si Grace. At sa paghalik ko sa kanya, ay siya rin naman ang pagpatol niya at pagtugon niya dun sa halik ko. Mama Mia, habang magkahalikan kaming dalawa, hindi na namin namalayan na may pumasok na pala sa loob ng gate. Hindi na namin namalayan na hindi na namin kayang kontrolin ang aming mga sarili. Naghalikan kami hanggang sa biglang bumukas yung pinto. Tama nga pala ang lahat ng duda ko. Sigaw ni kuya. Ilang segundong katahimikan ang namagitan sa amin. Para po kaming nakuryente ni Grace at biglang naglayo sa isa't isa. Pagkatapos noon ay sumabog na nga si Kuya, Mama Mia. Gaano nakatagal? Sigaw niya. Hindi ako nakagalaw. Si Grace naman ay napatayo at biglang napaatras. Kuya, tawag ko. Huwag mo akong makuya-kuya, traidor ka, Leo. Sigaw niya. At sa unang pagkakataon nakita ko ang Kuya Bobby ko hindi bilang nakakatandang kapatid ko, kundi bilang isang taong nasaktan at nadurog hanggang buto. Lumapit siya sa akin. Isang suntok. Hindi ko na naisalba pa ang sarili ko at natumba ako sa sahig. Binigyan kita ng matutuluyan. Binigyan kita ng pagkakataon sa buhay. Sigaw niya. Si Grace ay tahimik lang na umiiyak. Ako naman ay walang masabi. Dahil alam ko, Mama Mia, na kahit anong paliwanag ko, wala rin namang magbabago. Kuya, patawad. Paulit-ulit kong sambit habang nakaupo sa sahig. Pero hindi siya nakinig. Patawad? Sabi niya sabay tawa ng mapait. Sa tingin mo, sapat ang paghingi mo ng tawad sa kasalanan mo sa akin? Tumingin siya kay Grace. At dun ako kinabahan lalo. Tahimik lang si Grace. Paano tayo, Grace, ha? Paano tayo? Hindi pa rin sumasagot si Grace, Mama Mia. At sa katahimikang yun, ramdam ko ang matinding pagkabasag ni Kuya. Umiyak si Grace. Hindi ko alam kung paano pero minahal ko ang kapatid mo. Totoo ang nararamdaman ko. Ano? Sigaw ni Kuya Bobby. Sa loob mismo ng pamamahay na ako ang gumagastos at pagbabayad? Ang bababoy ninyong dalawa. Alam nyo ba yon? Pagkatapos nun ay muli akong sinugod ni Kuya. Muling pinagsusuntok pero hindi ako lumaban. Umalis kayong dalawa. Malamig na sabi ni Kuya, Mama Mia. Nung nahimasmasan siya. Hindi ko na naramdaman yung galit niya, kundi desisyon at pagod na ang naramdaman ko sa boses niya. Ngayon agad, umalis kayong dalawa. Umiiyak pa rin si Grace. Ako, nakasubsob pa rin sa sahig. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kuya, hindi na kita kapatid, Leo. Simula nung niloko mo ko, simula nung trinaydor mo ko,
Hindi na kita kapatid. At sa sandaling yon, Mama Mia, parang may isang mundo ang nawala sa akin. Tahimik akong pumasok sa kwarto. Binalot ang lahat ng damit na dinala ko sa Maynila. Wala nang sigawan sa labas. Wala nang galit. Tahimik na. Masyadong tahimik. Si Grace nag-aayos ng mga gamit. Ako naman ay nakaupo lang. Hindi kami nag-usap. Wala din si Kuya, Mama Mia. Lumabas. Hindi namin alam kung saan nagpunta. Nung tapos na si Grace sa kanyang pag-eempake ay tumayo na kaming dalawa. Pero bago pa kami umalis, tumingin muna kami ng huling sandali sa bahay. Naglakad-lakad na kami. Bago pa kami tuluyang makalayo ay may tumawag kay Grace. Mama Mia, pulis yun. Pinapaalam na naaksidente si Kuya. Nagmotor kasi siya noon at bumangga yung minamaneho niyang motor sa isang malaking truck. Malala raw ang naging aksidente nga. Hindi ko na narinig kung ano pang ibang sinabi ni Grace. Tumakbo na kami, humanap ng masasakyan. Si Grace ay umiiyak, humahagulgol habang ako ay tila wala sa aking sarili. Pagdating namin sa ospital ay huli na ang lahat. Nasa malamig na silid na ng morgue ng ospital si Kuya. Tahimik na siya. Hindi na galit. Hindi na umiiyak. Si Kuya Bobby. Ang taong nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ang taong sinira ko. Lumuhod ako, Mama Mia. Paulit-ulit na humingi ng tawad pero wala nang sumasagot. At doon ko naintindihan ang pinakamasakit na katotohanan. Na may mga salitang huli na kapag naisipan mong sabihin. Tahimik ang naging libing ni Kuya Bobby. Hindi ko maalala kung ilang tao ang nandun. Hindi ko na rin maalala ang mga mukha nila. Ang tanging malinaw sa akin ay ang kabaong at ang bigat na parang hindi na maialis sa dibdib ko. Si Grace nasa tabi ko, umiiyak ng tahimik. Pero kahit umiiyak siya, ramdam ko na pareho kaming walang maibigay na salita na sapat. Dahil sa huli, hindi na salita ang kailangan. Pagkatapos ng libing, hindi na ako bumalik sa dating ako. Hindi na ako nag-aral ng maayos. Hindi na ako halos lumalabas ng kwarto. Paulit-ulit sa isip ko ang lahat. Kung hindi nangyari yun, kung pinigilan ko lang sana ng mas matindi ang sarili ko, kung pinili ko lang sanang gawin yung tama. Pero ang lahat ng kung, Mama Mia, ay ang pinakamalupit na salita para sa akin. Dahil wala na akong maibabalik pa. Isang gabi kumatok siya sa pinto ng kwarto ko. Leo, uuwi na lang ako ng probinsya namin. Sabi niya. Tumigil ako. Bakit? Hindi siya tumingin sa akin. Hindi ko na kaya dito. Hindi kaya ng konsensya ko. Sandaling katahimikan ang namagitan sa amin. At doon ko nakita, Mama Mia, na kasabay ng pagkawala ni Kuya Bobby ay nagbago din kaming dalawa ni Grace. Hindi na rin siya katulad nung Grace na minahal at umakit sa akin dati. Bago siya umalis kinabukasan ay humarap muna siya sa akin. Leo, sabi niya. Hindi ko alam kung dapat mo tong malaman pero siguro karapatan mo. Buntis ako. Parang may huminto sa mundo ko. Hindi ako makagalaw. Pero ang totoo, Leo,
hindi ko alam kung kanino. Kung sa'yo ba o kay Bobby. Pero ayoko siyang lumaki na may pagdududa kung sino ang ama niya. Mama Mia, sinabi ko kay Grace na wag na lang siyang umalis at pananagutan ko siya. Pero sabi niya, hindi na lang daw. Pwede daw akong managot sa bata pero hindi na namin kailangan pang magsama. Alam kong tama siya. Kaya naman, Mama Mia, pinayagan at hinayaan ko rin siya na makauwi sa kanila sa probinsya. Pero kasunod nun ay ang palagi ko ring pagpapadala sa kanya ng pera. Hindi na po ako nag-aral pa at pinili ko na ring magtrabaho. Sinustentuhan ko si Grace. Pinapadalhan ko siya ng pera sa probinsya nila. Walang kaalam-alam ang mga magulang ko tungkol sa nangyari. Ang alam nila, yung anak na dinadala ni Grace ay anak ni Kuya Bobby. Ako, Mama Mia, hindi ko na rin inalam pa kung sino ba talaga sa amin ni Kuya Bobby yung nakabuntis kay Grace. Dahil kahit ako man o si Kuya Bobby yun, alam kong pareho ko pa ring responsibilidad yun. Dahil ako naman ang dahilan kung bakit nawala si Kuya Bobby. Kaya kung anak man niya yun, siguro ang magiging kabayaran ko na lang sa kasalanang nagawa ko sa kanya ay ang pagpapalaki ng kaniyang anak ng maayos. Sa ngayon, Mama Mia, ay pareho pa rin ang sitwasyon namin ni Grace. Siya na sa pamilya niya sa probinsya nila. Ako andito pa rin sa Maynila, nagtatrabaho sa isang call center company at nagpapadala ng pera sa pamilya ko pati na rin kay Grace. Mama Mia, hindi ko alam kung hanggang kailan dadalhin ng konsensya ko ang nangyari sa kuya ko. Pero sana sa pamamagitan ng pagsulat ko dito sa inyong programa, mabawasan man lamang kahit konti itong guilt na dala-dala ko hanggang ngayon. Maraming salamat po at hanggang dito na lang, Leo. Hay nako, kumati pa talaga yung ilong ko, Leo. Wala naman po yung alam, booger, walang ganun. Ano lang yan, Makati lang talaga, baka may whiteheads na naman. Anyways, dun sa tanong natin sa pa-intro, sino nga bang mas may kasalanan? Alam natin na parehong may kasalanan yung dalawa, no? Pero sino ang mas may kasalanan? Yung umakit o yung nagpadala sa pang-aakit? Ay, nako naman talaga. Bakit naman talaga? Wala na ako masabi, Leo, dahil tapos na, nangyari na sa kuya mo yun. Ang masasabi ko na lang ay dito sa ating mga tagapakinig, nako, please umiwas po kayo sa tukso. Huwag niyo pong kalabanin yung tukso. Huwag niyo pong kalabanin ang tawag ng laman ninyo dahil hindi po kayo mananalo. Lalo pa kung hindi kayo madasaling tao, diba? Yung mga madasalin nga natitempt pa. Mismo nga si Jesus, diba, dun sa Bible, tinempt din siya. So, may mga ganun talaga. May mga pagkakataong tinitest talaga tayo. Pero, ewan ko. Basta wag nyo na lang bigyan ng pagkakataon yung kung anong pumapasok sa utak nyo na makapasok. Kasi kapag binigyan nyo ng pagkakataon, ang ending, hindi man kayo matalo ngayon, sa susunod na linggo, sa susunod na pagkakataon, baka matalo na kayo, diba? Anyways, maraming salamat, Leo, sa iyong sulat. Nako, alam mo na hindi natin maiiwasan na may manghusga sa baba. Pero sana be gentle with your comments, mga friends natin dyan, mga tagapakinig natin dyan. Wala na ako masabi, kayo na po ang mag-advise kung meron kayong gusto sabihin kay Leo. Pero be gentle na lang kahit konti. At bago ako umalis, mag-hi and hello muna ako sa ating mga suking tagapakinig. Maraming salamat sa inyo. Lalo na sa ating mga miyembro. Meron tayong bagong member na si
Alpha Garcia, maraming salamat sa'yo. Hi din kay Rosel Max Dolor, na bago din nating member. Jasmine Magbanwa, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana, Shane Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boysers, Macdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, at Freaky. Maraming thank you po talaga sa inyong lahat, as in super. And syempre sa atin ding mga suki na mga commentators, La Arnie Lacundazo, maraming thank you. Francis Daguhoy, hi! Hi din kay Lynn Gausin, kay Enconsigna Monralban, maraming salamat. Hello din kay Christina Season. Hello din ako kay Kevin Bitog, kay Rupa May, kay Aksa Heliana, Ernesto Lapaz, Grace Otanyes. Ikaw ba to, Grace? Ikaw ba yung Grace sa ating kwento? Charot lang. Hi kay Cutie Hot Mom, Ma'am Rose. Maraming salamat. And belated Happy Mother's Day nga pala sa lahat. Pasensya na, hindi ako nakapag-ano dun sa ating mga dating kwento. Maraming salamat sa inyo, mga mother. Ramona Gonzalez and Sharon Ildefonso. Maraming thank you. Sa lahat po ng nakikinig sa atin, ayon, kung may sarili po kayong kwento, i-share nyo naman yan. Comment lamang po kayo or mag-email lang. Anong comment? Mag-email lamang po kayo sa mamamiacdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento. Paalam po. Bye-bye! Ingat!